Americano Civil Rights Movement ay isang kilusang protesta laban sa paghihiwalay at dekriminalisasyon na nakabatay sa lahi ng katimugang bahagi ng Estados Unidos na naging tanyag sa buong bansa noong kalagitnaan ng dekada 50. Ang kilusang ito ay may mga ugat sa mahabang kasaysayan ng takikibaka ng mga inaliping Aprikano at ng kanilang mga inapo upang labanan ang pang-aaping lahi at wakasan ang institusyon ng pagkaalipin. Sa pamamagitan ng mapayapang protesta, nabasag ng kilusang karapatang sibil noong dekada 50 at 60 ang sistematikong paghihiwalay ng mga pampublikong pasilidad batay sa lahi sa katimugan at nakamit ang pinakamahalagang tagumpay sa batas para sa pagkapantay-pantay ng karapatan ng mga Aprikano-Amerikano mula pa noong panahon ng Reconstruction. Bagaman ang pagpasa ng mga pangunahing batas sa karapatang sibil noong 1964 at 1965 ay isang tagumpay para sa kilusan, sa panahong iyon ay nagsimula ng tingnan ng mga militante at aktivistang itim ang kanilang pakikibaka bilang isang kilusan para sa kalayaan o pagpapalaya, hindi lamang paghiling ng reforma sa karapatang sibil, kundi isang direktang pagtugon sa pagpatuloy ng epekto ng pang-aaping lahi sa ekonomiya, politika at kultura. Mga kilalang tao sa likod ng kilusan. Martin Luther King Jr., isang pangunahing pinuno ng kilusan, kilala sa kanyang mga talumpati at mapayapang paraan ng pagsuway sa hindi magkatarungang batas. Rosa Parks, ang kanyang pagtanging ipagkaloob ang upuan sa bus ay naging mahalagang sandali sa Montgomery bus boycott at sa civil rights movement. John Lewis, isang pinuno ng karapatang sibil, politiko at tagapag-organisa na may mahalagang papel sa March on Washington at iba pang mahalagang kaganapan. Ella Baker, isang tagapag-organisa ng komunidad at estadista na pinangatawanan ang kahalagahan ng grassroots activism at pagbibigay lakas sa bawat individual sa loob ng kilusan. W.A.B. Du Bois, isang kilalang Aprikano-Amerikanong eskolar at aktivista na nanindigan para sa kaganapan na karapatang sibil at pagkapantay-pantay para sa mga Aprikano at Amerikano. Philip Randolph, isang labor leader at aktivista ng karapatang sibil na tumulong sa pag-organisa ng March on Washington. Septima Clark, isang aktivista sa karapatang sibil at guro na nagtaguyod ng edukasyon at pagbasa sa katimugang Estados Unidos. Solidarity Movement ng Poland na ibalik sa pagiging bansa ang Poland noong 1918, ngunit nasangkot muli sa ikalawang digmaang pandaigdig. Naranasan muli ng Poland ang karahasan, naghina sa noon ay maunlad na populasyong Hudyo. Tinanas ang malupit na Holocaust na ikinamatay ng milyong-milyong tao, Hudyo man o ibang lahi. Bumagsak ang Third Reich, rehimeng totalitarian sa Germany. Nawalan din ang kalayaan ng Poland at naging isang satellite state na lamang ng Soviet Union. Sa huling bahagi ng 1970, ang mga naaapektuhang manggagawa ay nagsimulang bumuo ng pabansang kilusan na tinawag na Solidarity Movement. Isa sa bahagi ng Solidarity Movement ay ang pagkakaisa na nakatuon sa mga isyu sa paghingi ng mas magandang kondisyon sa pagtatrabaho, mas mataas na sahod at karapatan sa mga independenteng unyon ng manggagawa. Milyon-milyon ang mga nagprotesta upang hamunin ang awtoridad ng komunismo. Sa kabila ng maraming pag-aresto sa mga miyembro nito, ang kanilang mamayaring pahayagan ay patuloy sa pagtalata ng artikulang nagtataas sa kilusan. Noong Mayo 1989,
tuluyang bumagsak ang Poland kasama ng rehimeng komunista sa silangang Europa, hudyat upang yakapin ng bansa ang demokrasya. Tiananmen Square protest sa China. Pagsapit ng tagsibol ng 1989 ay nagkaroon ng masidhing kagustuhan ang mga tao para sa reformang pampolitika at pang-ekonomiya sa hanay ng mga estudyante sa universidad at iba pang sektor sa China. Nagdaan dekada ay nakaranas ang bansa na kahanga-hanga paglago na ekonomiya at liberalisasyon na at maraming China na nalandad sa mga banyagang idea na antas ng pamumuhay. Bagaman nagdala ang bagong kasaganaan ng maraming mamamayan, ang mga pag-unlad na ito sa ekonomiya kasabay naman nito ang pagtaas ng presyo ng bilihin at mga pagkakataon para sa katiwalian ng mga opisyal ng mamalaan. Noong kalagitnaan ng dekada 80 ay hinikayat ng mga mamalaang sentral ng ilang mga tao na gumaganap ng mas aktibong papel sa politika. Subalit ang mga demonstrasyong pinangunahan ng mga estudyante na nananawagan ng mas maraming karapatang pansarili sa kalayaan noong huling bahagi ng 1986 at unang bahagi ng 1987 ay nag-udyok sa mga konserbatibo sa kamalaan at partido komunista ng China CCP na supilin ng tinawag na nilang bourgeois liberalism. Ang mitsa ng sunod-sunod ng kaganapan noong tagsibol ng 1989 ay nagkamatay ni Hu Yaobang noong kalagitnaan ng Abril. Anti-apartheid movement sa South Africa. Ang tugon ng pulisya sa kilos protesta ay ang pagpuputok ng baril kung saan tinatayang 69 na itim na Aprikano ang napatay at marami pa ang nasugatan. Ang pagtatangkang ipatupad ang paggamit ng wikang Afrikaans bilang medium ng pagtuturo sa mga estudyanteng itim na Aprikano ang humantong na sa Soweto Uprising noong 1976. Bagamat may kapangyarihan ang pamahalaan na supilin halos lahat ng batikos sa mga patakaran nito, may ilang anyo ng pagtutol sa apartheid sa loob mismo na South Africa. Isa sa mga una at pinakamarahas na demonstrasyon laban sa apartheid ay naganap sa Sharpeville noong Marso 21, 1960.